climate change, the global environmental problem which affects especially agriculture, energy, environment, and future generation. Since ano ngunyan, nakaranas kita ning minsan harap day, di ba po? Nagano ang DepEd ning memo na which is very helpful man and advantage both students and teachers. Since sa loob ng classroom, para makontinue ang learnings kang mga aki, para masustain, so gustong manukdan kang mga aki. Di ba, nakaano kitang half day and pag afternoon, preparation. Wala naman na magpupala mga aki. So, by that morning, dapat duman, i-full package na so, learnings. Tapos syempre, pag heat wave, minsan data ma-inculcate sa utak ta na maisip na ano ba yung dapat natin pwedeng gawin. Since as a teacher, dapat minsan utak mo ang ano mo, based on the students man sa learning sinunda. So ako as a teacher, ginagibo namin, hindi lang naman ako, kami gabosig din, mga high school teacher na. Minsan, duman sa morning na yan, since okay pa man ang panahon, duman kami nagdi-discuss. Nagtatawang lesson, quizzes, assessment, and other activities. Pag afternoon man, since para ma-continue sa learning, modular kami. So, since na-mention mo man yan, na about sa parang mga recycled materials, pwede natin dyan maipasok since very broad na ang, halimbawa, na-miss-educate kita regarding po sa mga plastics and other mga hazardous waste na sinasabi. So, para maiwasan kasi di ba it will affect man the climate, di ba? Ayo, tama. It will affect the climate. Na kung pag-alagala lang dyan ng mga basura, pag-alagala ng mga plastics and other waste, hazardous waste, minsan it will bounce back sa gawa, kasi ang mga ganyan gawain naman natin, pwedeng bumalikin sa atin. So, it will affect the Mother Earth, like, pwede siyang halimbawa sa mga cities, minsan pag pag-alagay lang mga plastic, di mo na natapon sa tamang basurahan, na waste segregation na sinasabi, minsan, it will cause floods and other mga So, by that, dapat maging well-educated man ang mga teachers and mga aki as well. Para maiwasan natin through that, minsan sa mga schools, ginagawa yan. Nagkakaroon tayo sa recycled materials like mga plastics na ganyan napapalit na sa mga paligid na minsan ginagawa ko mga So by that naliles or nalulus, so pag-cause na pwedeng makaapekto sa iba, pati na rin sa atin at pati na sa mga students. So yun, nakakapaganda pa ng paligid. Yun. Nagkakanak ng tree planting, every office dito, like dito sa Sibocco, may mga barangays kami na target na every year every year na nakaano talaga sa calendar namin. May date and time kami na kung saan kami nagtatanim ng ito. Yun ang nai-contribute namin dito sa atin. Kasi minsan nga, pinuputol nga namin yung mga puno kasi pag nagtatama sa nila yung kuminti. It's just yun, pinapalit namin kung saan kayo. Yun, sa amin dito, kasi hindi namin maiwasan dito lang magputo ng puno. Ang challenge ko, sa pagkagalit ko,
consumer. Sabi nila, matagal na yung nakatayo, matalas eh. Which is may batas naman po na hindi ko lang specifically alam kung ano. Pero alam ko may batas na pag right of way, pinuputol talaga na. Kasi nga po, obstruction niya. Tsaka may permit naman po yung PNR. Pwede mo, ito. Gusto niya, kaya kung kailangan yun, mag-fix. Pero sa ibang lugar. Ngayon, dito sa amin, siguro, wala pa man ng proposal ng energy magsasolar, solar, kasi may program at kasi na yung mga sityo na hindi aabutin ng ganyan natin para makalagay sila ng mga solar panel. Pero wala pa naman yun. Wala pa naman siya specific kung kailan. Ano pa man ang plano pa lang. Pero usually po na ngayon ng government, inaano nila yung energy, mostly mga solar talaga, inaano nila. Parang nga, makaba yun. Pag-ubat yung ng proyekto. So sa mga consumer, kailangan tipid. Tipid sa pag-consume. Kasi ang resources natin, limited lang. Kaya nagmamahal ang kuryente kasi pag yung supply ko tumaas, mapataas din yung bilis natin. So ang gagawin natin para reduce ng energy, kung naman kailangan gamitin, patayin, tapos huwag iwan ng bukas. Tapos kung yung appliances ng electric mo, iligay lang sa tamang temperature, and then pag hindi na kailangan talaga, malamig na, patayin. Yun lang. Tipid. So, sa ngayon, ang pinaka-notable na naging effect ng climate change dito sa Cebu, sa tingin ko yung shortage na ng tubig ngayon. Kasi sa ngayong mga nakaraang mga weeks, nararamdaman natin yung sobrang init pa. Halos walang hindi umuulan. Kaya merong mga part na sa Cebu na medyo hirap na talaga yung supply ng tubig. Tapos yung sobrang init talaga na to the point na nagkaroon ng mga suspension, nagka-suspension ng klase lang sa mga elementaries, tapos nagkaroon ng mga itong tinatawag synchronous na classes pa. So yun ang sabihin kong nangyari na effect na climate change. Since ang Sipokot, isa sa one of the municipality na nag-boom in terms of economy, siyempre, pag ang isang lugar, pag dumadami ang economy, dumadami din ang tao. Kasi, yun nga. Tapos, marami tayong mga schools, maraming mga establishments na dito lalo na dumagdag yung mga fast food natin. Ibig sabihin, dumadagdag din yung nade-generate ng mga basura. So, yun ang sa tingin kong pinaka-kapansin-pansin na challenges ngayon ng Sipokot na kami as membro na talagang pinupokosan namin yung sa solid waste management ng Sipokot. Kung paano namin leveling yung service namin as a primary office sa solid waste management sa current status ng Sipokot na first class na tayo. Tapos yun nga, kailangan talagang mag-double ang effort ng member yun sa paggano sa basura. Sa ngayon, mayroon kaming mga interventions pagdating sa paglaban sa climate change. Isa na din doon sa yung meron kaming program na tinatawag na reforestation program na
Siyempre, reforestation. Pag tayo, re-reforest natin yung mga gubat natin na napabayaan na. At the same time, magbibigay pa lang ng mga livelihood sa mga communities na malapit dun sa plantation. Kasi ang itatanim dun, mga prutas, mga kalamansi na pwedeng makakinabangan ng tao. Tapos, yun, makakatulong na din sa paglaban sa climate change. Yun ang namin yung pinakaan. Saka, na din, yung strict, yung pagsunod, yung talagang pinakasunod namin yung Clean Air Act na talagang bawal yung pagsunog ng basura na pwedeng makakontribute sa climate change. Yung talagang sinusunod dapat yung proper waste disposal na nakasunod sa RA 900. Siguro ang pinaka general na namin na problema sa pagpapatupad ng yung mga sinabi ko nga. Ang dami sa talaga, syempre mga Pinoy, matitigas ang ulo. Yun, ang daming mga taong walang disiplina talaga. Yun ang namin na kahit consistent kami magsabi sa kanila na bawal no segregation, no collection, bawal magtapon dito, bawal magsunog. Marami pa din talagang matitigas na ulo mga taga-Sipokot na talagang kahit Bicolon mo na, Tagalogon mo na, di pa nagag naiintindihan. Yun ang talagang meron mga tao matitigas sa walang mga disiplina. Yun ang nakikita kong malaking problema, disiplina ng tao. So, ang gusto ko lang sabihin sa yung mga tao na yun, o hindi naman lang sa tao, lahat sa kalahatan na sa ngayon, para sa tingin niyo okay lang, kasi ngayon okay lang kasi parang sa tingin nyo hindi pa masyadong although medyo nakaramdaman na kasi sobrang init. Isipin nyo na lang yung paano yung mga future na generation nyo, mga apo nyo, paano na lang ang sitwasyon kung ngayon nagrereklamo na tayo sa sobrang init na tapos yung nangyaring baga sa Sipokot, ang isa doon na naging cause doon, masyadong clogged na yung mga drainage natin dahil sa improper waste disposal. So, yun nga, gusto ko na lang sabihin na dapat sa sarili pa lang natin, dapat maging disiplinado na tayo sa ng basura. Na kahit sabihin natin, ang liit lang ng basura na yun, wag itapon. Ibulsa, tapos itapon sa tamang basura. So, yun lang gusto ko sabihin. Dapat may disiplina lang talaga ang bawat tao para sa future natin, hindi ganito or mas malilis na natin yung problema natin sa mundo. So, yun lang. Sa tamang pagtatapon ng basura ng mga tao, saka yung hindi pagsusunog ng mga puno, na pagpuputol ng mga hindi dapat putulin na puno para maiwasan yung mga problema para sa mga hayop. Pagsulok, sa tingin ko, yung hindi pagkakaisa ng mga nakatira sa isang komunidad. Kung lahat ng, kunyari sa isang community, kung lahat sila magtutulungan para sa ikabubuti ng kanilang bawat mamamayan, ng bawat pinalagaan nila, mga hayop, magagawa nila ng maayos. Pero kung yung iba hindi susunod, hindi nila magagawa ng maayos yung mga dapat nilang gawin. Maraming yung iba, mga hayop, mamamatay, yung iba, magugutom. Dahil sa hindi nga pare-parehas yung ginagawa nila. Kumbaga wala silang, anong tawag dun? Wala silang disiplina. Dapat lahat tutulong para masolusyonan yung isang bagay. Kung gusto nilang masolusyonan yung isang bagay, dapat lahat ng nakatira sa community dapat susunod. Hindi yung isa lang, dalawa lang para maayos yung maging takbo ng komunidad nila. Ilang mamamayan ang maiaambag ko, yung magtatanim ako ng mga puno, mga bagong puno na pwedeng
pagkuhaan ng pagkain ng mga hayop o kaya ng mga tao. Tapos, ang iiwasan ko naman yung pagsusunog ng mga basura. Iwasan ko na rin magputol ng mga puno sa gubat para maiwasan din yung pagbaha, para maiwasan ng pinsala. Ayun, sa bawat tao. Para lahat maayos ang pamumuhay. Ayun. Sa tingin ko, dapat yung magtanim din sila ng mga puno sa gubat. Para nung sa ganun, meron napapakinabangan na susunod na generasyon pa na isisila. Maraming makikinabang ng hayop, ng mga tao, sa mga susunod, hindi sila nangihirapan na maghanap ng pagkukuha ng pagkain. Lupa ang isa sa kaakibat ng buhay ng tao. Isang handog ito sa atin at ito rin ang isa sa mga rason kung bakit tayo nabubuhay. Ang agrikultura ang tinaguriang backbone of economy ng Pilipinas. Ngunit dahil sa madalas na pagbabago ng ating panahon, unti-unti itong bumabagsak. Dahil dito, paano na kaya ang mga taong nakadepende at dumedepende dito? Lahat tayo ay may karapatang mabuhay. Obligasyon natin bilang mga tao na magbanat ng buto upang tayo ay mabuhay. Ngunit sa kabila ng mga unos at dagok na ibinabato sa atin, sana'y kayanin pa nating makaahon mula sa pagkakahulog sa bitak ng buhay. Isa sa 75 barangay na sakop ng bayan ng Libmanan ang Barangay Salvacion, isang lugar kung saan ang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka at pangingisda. Isa ito sa napakaraming lugar sa Pilipinas na labis na apektado ng climate change. Halos 3 buwan na ditong hindi umuulan. Kung umulan man, ay patak-patak lamang. Nakilala ko dito ang magsasakang si Tatay Abias. Siya ay isa sa mga magsasakang labis na naaapektuhan ng climate change. Saan tayo ngayon pupunta tayo? Hindi tayo doon sa aking pinapaniman ng palay sa tubigan. At nang umaga din yan, ay sumama ako kay tatay papunta sa kanyang palayan upang tumulong sa paggapas ng mga damo sa kanyang tubigan. Malawak ba yung yung papabasa natin? Malawak, ano yun, nasa mahigit 20 kahon ng tubigan. Dala-dala ni tatay ang kanyang itak, tigbas, at kawit upang gamitin sa pagtatabas ng mga damo sa kanyang palayan. Habang papunta kami sa kanyang palayan, ay napansin ko na ang mga damo ay unti-unti nang natutuyo dahilan upang halos wala nang makain ang mga baka at kalabaw dito. Araw-araw ay ganito ang ginagawa ni tatay. Alas 5 pa lamang ay nag-aasikaso na siya upang pumunta sa kanyang palayan. Dala-dala ang kanyang kawit at tigbas upang gamitin sa paglilinis sa kanyang tubigan. Pagdating namin sa kanyang palayan, ay kitang-kita na kaagad ang mga malalaking bitak sa lupa. Ganito ang ginagawa ni tatay. Ang mga damo na kanyang natabas ay ipinapakain niya sa kanyang mga alagang kalabaw at baka. Ilang buwan na hindi umuulan dito tayo? Matagal na, nasa 3 buwan mula nung maanik kong palay dito, hindi na umuulan. Kaya kitang-kita natin na grabe na yung bitak sa mga lupa. Dahil maagang nagkainit dito.
Kaya habang mainit pa at hindi pa umuulan, nililinisan na ni tatay ang kanyang mga palayan para kung sakali mang umulan ay ready na. Hindi na dadagdag pa sa tatrabahuhin. Habang ako ay tumutulong sa paggagapas ng damo sa tubigan ni tatay, ay hindi ko lubos maisip ang mga epektong dulot ng climate change, lalong-lalo na sa mga magsasakang katulad ni tatay. Labis-labis na nga ang hirap ng buhay, ay dumagdag pa rito ang epektong dulot ng climate change na lubhang naaapektuhan ang sektor ng agrikultura. Lagi bang ganito kapag ganitong buwan? Basta umpisa ngayong makakuha na. Makatapos na kami mag-harvest ng palay dito. Kuha na yun, tuloy-tuloy na ang tagtuyo dito ng lupa. Sa tingin niyo po ba ito yung pinaka malalang o pinaka matagal bago kayo nakapagtanim? O isang panahon ngayon na dumating itong tag-araw na to, na matagal bago dumating ang ulan. Kaya makapagtanim kami nito pagka umulan na uli ng malakas. Pagsasaka lang po ba ang hanap buhay niyo dito sa Salvacion? Hindi naman. Itong pagsasaka, nagtatrabaho kami dito dahil pagka maganda ang panahon, pag yung basang lupa. Pero pagka ganitong tagtuyo, nag-extra din naman ako pag gupit, pagka panahon ng Sabado at Linggo doon sa aking gupitan sa kabilang barangay. Kapag nakaani kayo tay, ilang kaban ang naaani niyo? Pag maganda ang bukas ng palay, nakaka 30 kaban din pagka minsan, 30 sako. May mga ginagamit po ba kayong mga fertilizer, pataba sa inyong palayan? Meron din kasi kung hindi kami gagamit ng ganyan, hindi gaganda yung palay. Pero hindi naman yun nakukumpletuhan. Gawa ng pagminsan nga tipid sa pambili ng abono, pang-spray. Yung makakayanan lang ng kunting budget para malagyan yung palay ng pataba. Kaya kitang-kita natin na grabe talaga yung bitak, grabe yung dulot ng pagbabago ng klima dito sa Barangay Salvacion. Pagkatapos naming maggapas ay oras na para gampanan naman ni tatay ang kanyang pangalawang trabaho sa kabilang barangay, ang paggugupit. Nang hapon ding yun, ay ipinagpatuloy ni tatay ang pagtatabas ng damo sa kanyang palayan. At doon ko rin tinanong sa kanya kung ano-ano ba ang mga epekto ng climate change sa kanyang pagsasaka. Naapit ko na makaini yung pagtatanong, kani yung tag-init. Sa inot na inot, ini yung pag may natanom na, bago abutan kang init, siyempre dahil na maasinso ang mga tinanong. Lalong-lalo na mga paroy, pagka bagong sabog, bago biglang iiniton, dahil man tulos sa uranon. Di dahil gayo ini yung nagbubuhay. Ay pigtatimingan mi na lang ang pag-uran, saka kami nagtatanom, tanganing sigurado ang pagtanom. Bago itong mga applicable na mga banhi, kung halimbawa nga panahon ng tag-uran, iyon sa mo yung mga pigtatanom. Ay yan nga ni ang problema ay ta ako yan, salod uran lang. Kung mayong uran, mayo ning patubig sa uma. Kaya ang ginigibo mi pagka ang panahon pasiring sa tag-init, sitong banhi na laban sa init ang samo yung pagtatanong. Ako, pirmi akong nag-a-attendir sa mga seminar, pa-meeting. Naaraman mi itong kung paano mga pamaagi kung
Halimbawa ang igwaning dapat baguhon sa pagtatanong, pagparani ng tag-init. Asin kung panahon man ng taguran, sabi man sa muya kang mga nagpapamiting o kaya nagpapaseminar kung ano ang mga banhi na dapat na itanong sa panahon na yan. Iyon, malimit ming naranasan yun nga nang sinabi ko sa bago, ang pag-uumamig diyo, saluduran lang. Kagigmulan, talagang naranasan mi ang araw kaniyong diferensya sa pag-uumata. Talagang na kami nakatanom dahil sa sobrang init na iniyo. Ang pagbabago ng klima ay patuloy na nagdudulot ng malawakang epekto sa mga magsasakang tulad ni Tatay Abias. Sa bawat araw na lumilipas, lumalala ang mga hamon na dala nito sa kanilang kabuhayan. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagtutulungan at pagtutok sa mga solusyon upang mapangalagaan ang ating kalikasan at maiangat ang kalagayan ng mga magsasaka at ng lahat ng apektado ng climate change.